kabesa, ama, at anak. Ang mga kailan gusto papahirap sa aking buhay. Binasag nila ang aking mga pangarap. Binasag nila ang buhay ng aking mahal na anak. Binasag nila ang matandang edad na kung saan malapit na sanang matapos ang buhay. Ngunit ang munting oras na naiiwan ay purong pagdurusa. Sa paglulingin ni Jesus Reyes, ang kabutihan ko naging kamatayan ng mga pangarap ko. Justisya. Justisya ang siya nakakatulong. Pero parang sa ilang ko ay hanggang sa bibig lamang. Hindi na makaisip ng tama. Hindi na makaisip ng ang hinarap ko sa baba na unti-unti ko madali sa pamilya. Isip ko lang. Nagawa ko na. Pero, nakakawa ang aking nagawa na. Tanging ng Diyos ang aking buong pangalan. Anak, ni kabesang tali ng kapatid ni Juliana ng Diyos. Payak na nilalang na may pagmamahal sa bayan ako'y namuhi ng maligay at mapayapa. Ang pamilya ay nagmamahalan. At matiwasay na buhay ang aking naranasin kapalit ng dugot pawis at pagsisikap ng aking ama ang sarap mo buhay. Kaya ganun na lamang ang aking pagtataka. Saan ako nagkamali? Ano ang aking ginawa? At masamang kapalaran ay aking tinatamasa sa gitna ng pagdurusa dulot ng pagpanaw ni Ina at niatulusa sa gitna ng hindi makatarong ang pagkapilanggo ni Ama ako nagtiis. Okay na para sa akin. Ngunit para sa ano? Para umalim sa pamahalaang umagaw sa kasalinan ng aking ama nang himurak sa dignidad ni Huli. Para saan? Para pumatay ng aking kalahi, ng aking kababayan, ng aking kapamilya. Para saan? Panginoon! Saksi ang langit sa akin na to. Dito ko ang buhay ng aking ingkong. Saan ako'y patawarin mo? Hanggang saan ako'y patawarin ulit? Di natinig sa akin mo sa naniisang salita'y wala kang nasambit. Sa halip ay sinukulit ng tingin ng iyong mga matay. Tila nagsasalaysay ng manumbay na tulahan ka. Ang huling hinihingi tinapos ng kamatayan ng mga praile. Pinaglalala ng mga praile ang buhay ng mga Indyo. Pinabalagtat nila ang marilidad. Ang mali nagiging tama kung ikay Indyo, ikay mali Espanya! Espanya? Ang pangalan ng bansa. Kumuha sa lahat ng mahalin ako. At Tanay ng Diyos ang pangalan ng biktima ng kasawiang palad. Biktima ng Espanya! Biktima ng kaharian ng kasakyan. Ako, si Lulu, anak ni Kabesang Talay sa kasintahan ni Basilio. Alam mo, mabuti palimutin ako ni Basilio. Magiging manggagamot siya. Hindi bagay sa kanya isang naralita. Makatatapos siya ng isang mayamang dalaga. Samantalang ako, susunod-sunuran sa aking Panginoon na dalang nobena, Histo at Duraan. Ngunit isang araw nalaman ko nakulong si Basilio. Nais kong palayain si Basilio kaya humingi ako ng tulong kay Padre Camorra. Hindi ko na pinag-isipan anong posibleng mangyari dahil ang hangat ko ang kalayaan ng aking mahal. Ngunit kaya ng aking inaasahan, ako'y pinagsamantalahan niya. Hindi ako inigalang at sobrang sakit ang naramdaman ko. Hindi ko alam ano dapat kong gawin upang ito'y matigil. Kaya sa isang iglap, naisip ko ang tanging paraan upang makatakas. At yun ang aking kamatayan. Espanya! Espanya! Diyan sa umaga sa nanamit ako! At huli ang Diyos ang pangalan ng Indyo ay biktima ng kasalantanan. Biktima ng Espanya! Ako ay biktima ng kaharian ng kasalantanan. Delio, Esfinge, binibigyan ko kayo ng pagkakataon muling mabuhay at ipakilala sa mga nandito kung sino kayo! Ano nga ba ang nagawa ko? Anong klase akong tao? Akala ko meron ako na lahat. Kayamanan, kapangyarihan, impluensya. Pero ngayon, tila ba lahat ay nahulog sa aking kamay tulad ng buhangin? Hindi ko naman talaga ito ginusto eh. Hindi ko naman talaga ginusto maging bahagi ng kultura ng katiwalian.
Gusto ko na sana na mapayapang buhay, makasama ang babaeng mahal ko. Pero hindi! Hindi ako binigyan ng ganung pagkataon ng tadhana. Hindi ba? Maria Clara. Maria Clara. Maria Clara, ask na di ako nabibig. Maria Clara. Ako ba ka na, Maria Clara? Ano ba kasi ginawa ko sa'yo? Pangako kong protektahan ka, ilayo ka sa peligro. Pero hindi ko yung nagawa. Hindi ko yung nagawa na mabuti. Tapos ngayon narito ako. Isang puppet ng sistema na hindi ko naman gusto maging bahagi. Tinatawag din ako sa kapitan. Isang leader ng mga tao. Pero ano nga ba ako leader? Isang leader na nawawala sa tamang landas? Isang leader na nakakalimot sa tunay na mahalaga? Anong klaseng leader yun? Pero hindi nyo kasi alam eh. Hindi nyo alam yung pakiramdam. Hindi nyo alam yung pakiramdam na mawala ng anak na hindi naman sa'yo. Hindi. May kailangan pa ako gawin. Kailangan ko itama ang aking pagkakamali. Para kay Maria Clara. Para sa mga tao. Pero paano? Paano ako makakalaman sa sistema ito? Sa ating lipunan? Hindi. Bahala na. Kaya ko to. Ako si Kapitan Tiago at gagawin ko ang lahat ng kailangan ko para maitama ang mga pagkakamali. Para sa iyo, Maria Clara. Para sa iyo. Derimo! Esfinge! Maria Clara, ito ang pangalan na binigay sa akin ng aking mga magulang. Sino nga ba ang aking mga magulang? Si Doña Pia Alba at Kapitan Tiago. Hindi pala. Ang tunay ko na ama ay si Padre Damaso, ang aking pinakaminamang Derimo. Sa liham ng aking ina napagtanto ko na hinawakan siya sa masiselang parte ng katawan, ginahasa ang aking ina. Ako ang bunga ng magsamang pangyayari yun. Umatay sa iba sa aking buhay, at siya ang taong nais kong makasama, ang taong nais kong pakasalan. Dahil sa kanya, nararamdaman ko ang mga paru-paro na hindi ko maramdaman sa ibang na tila ba'y nagwawala sa akin dyan. Siya sa kanya, ang kasiyahan na, ano raw? Patay na siya. Si Dara. Hindi! Sa isang kumpento ang isang padre, utang dalawang nabayan mo ko! Si Padre sa amin ang lapit sa akin! Samantala niya ako, hinawakan niya ako! Ang mga sinasabi niya, totoo ba yan? Totoo ba yan? Hindi niyo ako nagkupuluan ako! Hindi ako tunay na anak ng aking ama. Ang aking iniirugan naman ay kapos ito naman. Pagod na ako! Aking Panginoon! Bakit ba ito nangyayari sa akin? Sa pamamagitan nito, ay aking bubuhayin muli ang sandakot na abo. Siya ay upang makausap niyo ang tanging nilikha ng nakakaalam ng nakaraan, ng hinaharap at ng kasulukuyan. Totoong ako'y naparito. 13 taon na ang nakaraan. Upang dakilain ng aking kaibigan na inialay ang buhay upang ang karapatang Pilipino'y maipaglaban. Ako'y bumalik upang wakasan ang pang-aapi at ituloy ang kanyang nasimulan. Ngunit hindi ko akalain na ang lason na naiwan ay lubusan ng kumalat sa ating lipunan. Pati na rin ang mga kabataan wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at hindi pinakikinggan. Oo, ang buhay ay hindi patas. Ito ang katotohanan, pero ako, lumaban ako para sa katarungan at kalayaan. Pero ano ang aking kinahantungan? Ako lamang ay pinagkaitan, pinagtaksilan at sinaktan. Ito ang naging bunga na lahat ng aking sakripisyo at pinaghirapan. Ngunit hindi ako papayag na hindi kayo magbayad sa inyong mga pagkakasala at makalaya kayo. Ito ang dahilan kung bakit ako bumalik sa lugar na ito.
upang matamo ang hustisya. Upang magiligtas si Maria Clarang mahal ko. Hindi. Kasi kawalan! Hindi siya patay! Alam ko hindi siya patay! Kailangan niya mabuhay! Ano ko siya namatay? Siya'y namatay na hindi ko man lang nakita. Siya'y namatay na hindi naman lamang nalaman na ako'y nabuhay para sa kanya. Ito ang aking kwento. Ito ang ating kwento. Ito ang F. Philipus.